Nagsisimula ang kwento sa isang maliwanag na dilaw na chandelier na nakasabit sa kisame, na nagbibigay liwanag sa silid at nagpapakinang sa liwanag ng maraming nasusunog na kandila nito. Ito ang dorm room ng ruffian na anak mula sa isang mataas na ranggo na marangal na pamilya, na naghari sa Magic Academy na parang isang hari. Ang anak ng ruffian ang bida sa kwentong ito. Nakaupo siya sa kanyang malaking marangyang dorm room at nakitang nagbabasa ng sulat na hawak niya. Ang sulat ay naglalaman ng mga kasalanang nagawa niya hanggang ngayon, tulad ng paggamit ng maruruming salita sa harap ng prinsesa, pakikialam sa entrance examination ng Holy Sylvania Academy, at iba pa. Habang binabasa ang sulat, iniisip ng binata kung tinanggal nila ang kanyang pangalan mula sa rehistro ng pamilya. Pakiramdam niya ay tinutuya siya ng tadhana. Ang binata ay si Ed Roth Taylor, at natapos na ang kanyang buhay. At hindi nagtagal ay pinalaya siya sa bahay na kanyang tinitirhan, at sinabi ng nagtapo ng kanyang kagamitan na ito ang lahat ng kanyang mga gamit. Idinagdag niya na salamat sa kanyang pagsusumikap sa lahat ng oras na ito. Pinag-uusapan siya ng ibang estudyante nang makita siya. Itinuro siya ng ilang estudyante sa pagkabigla, na nagtatanong kung hindi ba yun si Ed Roth Taylor. Ngunit may mga taong natatakot pa rin sa kanya dahil sa kanyang masamang reputasyon. Si Ed ay naging tsismis ng akademya at ang isa sa estudyante ay nagtataka tungkol sa punto ng paglalakad sa mga kabibi sa paligid niya ngayon. Idinagdag na, pagkatapos ng lahat, hindi man lang nakilala si Ed ng kanyang sariling pamilya, pinaalis pa siya sa kanyang dormitoryo, pagkatapos ay nagtanong ang isa kung hindi na nila siya makikita sa susunod na semestre, at idinagdag na, hindi siya dapat nanloko sa entrance exam sa unang pagkakataon. At tinawag nila siyang isang maruming maharlika, alam nilang mangyayari ito sa kanyang. Ang lahat ng mga insultong ito ay umaalingaw sa mga bulwagan at hardin kay Ed, na naiwan sa isang bench na may mga malite sa kanyang tabi habang ang isang madilim na nakakadepress na aura ay nakapalibot sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ito patas, dahil ang mayabang na si Ed Roth Taylor na pinag-uusapan ng mga tao, ay hindi siya. Lumalabas na ang katotohanan kung saan umiiral ang mahiwagang paaralan ay talagang isang laro, at ang aming umiiyak na kalaban ay pumasok sa laro habang naglalaro sa kanyang computer sa bahay. Ang laro ay itinakda sa mahiwagang paaralan na tinatawag na Sylvania Academy at nanalo ng parangal ng pinakamahusay na laro ng taon. Ang larong pinamagatang The Failed Swordsman of Sylvania ang paborito niyang laro. Ang ating bida na lalaki ay hindi masyadong nagulat sa pagpasok sa isang laro dahil pamilyar siya sa genre na ito sa mga comics na kanyang binabasa. Karaniwan, kapag ang isang tao ay pumasok sa isang laro, sila ay nagtatapos sa pagkakaroon ng mga kakayahan ng alinman sa pangunahing bayani o pangunahing kontrabida. Maaaring ito ay isang taong astig tulad ng unang anak ng isang napakayamang pamilya, isang henyong ruffian, isang batang clan master, o isang SSS rank hunter character na badass at palaging lumalabag sa mga panuntunan. Sa kasamaang palad para sa ating bayani, nakuha niya ang maikling kwento at napunta sa katawan ng isang third-rate na kontrabida na masisipa palabas ng mga dorm sa simula ng laro. Ni hindi siya kaugnay na karakter, ang kanyang pangalan ay hindi rin astig, dahil kung ano ang putang uri ng pangalan ay Ed Roth Taylor. Ang mga developer ay karaniwang dinisenyo sa kanya upang mab-igo, siya ay nagtataglay ng pinakamasamang mga karakter sa pinakamasamang panahon, at talagang isang kasawian ang mapunta sa katawan ng ibang tao pagkatapos lamang nilang matransport ng hindi na maayos. Ang ating bayani ay sumisigaw sa langit bilang protesta tungkol sa kung gaano ka-unfair ang kanyang sitwasyon, palagi siyang namumuhay ng matipid at simpleng buhay na walang kasakiman. Gayunpaman, naririnig siya ng ibang mga estudyante na sumisigaw at iniisip na ang mayabang na si Ed ay nagyayabang lamang muli at nagsasabi ng mga bagay na hindi patas kapag pinunan niya ang kanyang buhay ng walang anuman kundi mga masasamang gawa. Tinatawag din siya ng mga ito sa pagsasabing matipid siya kapag alam nilang isa siyang walang hiyang scumbag. Iyon ay huminto sa ating bida na maikli, at siya ay naiwang nakanganga sa kahihiyan at pagkabigla, nawasak ang espiritu. Tahimik siyang nakaupo habang ang mga mag-aaral ay nagsisiyalis sa galit. Ang ating bida ay bumantong hininga at sumulyap sa kanyang tagiliran, at nagulat na makita ang isang window ng katayuan na bumukas sa kanyang harapan. Sinasabi nito sa kanya na si Ed Roth Taylor ay 17, sa taong 2, at isang lalaki ng sangkatauhan na walang mga nagawa.
Inihayag din ng window ng status na walang silbi si Ed na may 3 puntos na stamina at 4 na puntos sa talino, siya. Gayunpaman, ay may 7 puntos para sa talento, 7 puntos para sa willpower, at 6 na puntos para sa swerte, kaya hindi siya ganap na walang pag-asa. Gayunpaman, ang ating bida ay labis pa rin na nabigo sa pamamagitan ng kalunos-lunos na mga istatistika ni Ed, sa kabila ng pag-aaral sa Faculty ng Magic. Ang kanyang talino ay halos wala, at ang kanyang tibay ay napakababa para sa isang maharlika. Naisip niya na ito ang dahilan kung bakit si Ed ay hindi umabot sa anumang bagay na higit sa isang third-rate na kontrabida, dahil kahit na sa kanyang mga alaala ng paglalaro ng laro, si Ed ay umiiral bilang isang blur. Grabe, hindi na niya maalala ang nangyari sa kanya mamaya sa laro. Biglang, ang aming tao ay sinaktan ng paliwanag at naalala kung ano mismo ang nangyari sa kawawang walang silbi na si Ed Roth Taylor. Sa isang sulok ng mga kredito sa pagtatapos ng laro, naalala niya ang isang mukhang may edad na lalaki na may manipis na bigete, nakasuot ng suit at nakayuko sa sulok ng kalye na walang sapatos. Ang lalaki ay si Ed Roth Taylor, at ang kanyang pagtatapos ay namam-alamos sa mga lansangan na parang isang palaboy. Sa lohikal na pag-iisip, ang ating bayani ay naghihinuha na ang pagtatapos ni Ed ay hindi tunay na nakakagulat. Siya ay isang bastos na maharlika na walang alam tungkol sa mundo, at biglang itinapon sa mga lansangan, ang namam-alamos na masamang pagtatapos sa tabi. Maswerte si Ed na kahit papaano ay nanatili siyang buhay. Gayunpaman, ang balita ay nanatiling nakapanlulumo para sa mahirap na tao na ngayon ay natigil sa pamumuhay ng miserableng buhay ni Ed. Takot na takot siya sa kinabukasan kaya pumuting-kumot siya, at muling bumantong hininga sa pagkabigo. Hindi niya alam kung bakit siya, sa lahat ng tao, ay ang kininang katawan ni Ed, at walang ideya kung paano malalaman ang dahilan sa likod ng paghahalo na ito. Gayunpaman, dinampot niya ang kanyang malita, determinadong huwag hayaang maging katapusan niya ang pagmamalimos. Siya ay nakatayo na may determinasyon na nag-aalab sa kanyang mapupungay na mga mata habang nakatitig sa unahan. Ipinapahayag niya na magtatagumpay siya kahit na ano, dahil sabi nila, kapag naabot mo na ang pinakamababa, ang tanging lugar na pupuntahan ay ang taas. Sa kabila ng pagiging isang paaralan, ang Sylvania Academy ay mas katulad ng isang lungsod kung saan ang buong Arkan Mountains ang lugar nito. Ang lambak ay malawak na may berdeng damo na tumutubo sa paligid ng puting kumikinang na tore ng paaralan. Ang ating bida ay naglalakbay sa hindi maunlad na kagubatan, sa hilagang silangan ng akademya upang takasan ang mga mata ng mga estudyante. Sapat na yun para ipaliwanag ang sitwasyong kinalalagyan niya. Noong pinatalsik si Ed, iyon ang matinding simula ng senaryo. Buti na lang, kahit na pinaalis siya ng kanyang pamilya, hindi pa siya na-expel sa kanyang paaralan. Ito ay napakamahalaga, dahil sa laro ay sinabi na ang Sylvania Academy ay isang nangungunang akademya. Kung ang isa ay makakapagtapos dito, masisiguro ang magandang kinabukasan, at hanggat ang setting ng laro ay nasa akademya, maaari niyang gamitin ang intel ng 5 beses na nakatuong manlalaro ng laro ng lubos. Ang ibig sabihin kung tahimik lang siyang gagraduate, maaari siyang mamuhay ng comfortable at mas mahusay kaysa sa kanyang nakaraang buhay, kaya, malinaw na ang goal niya ngayon, ay ang makapag-graduate. Pero ang problema ngayon ay ang napakalaking tuition fee. Nabayaran na ang bayad sa semester na ito, kaya, kailangan na lang niyang isipin ang bayad para sa susunod na semestre. Huminto sandali si Ed, dahil alam niya kung gaano kahirap kumuha ng pera sa kanyang sitwasyon ngayon. At iniisip, kung sa kanyang kaawa-awang mga istatistika, nagtataka siya na kung makakakuha siya ng scholarship. Naisip niya na kaya lang niyang ipagdasal na hindi siya bumagsak. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang isipin ang kanyang tuition fee mamaya. Una, kailangan niyang lutasin ang mahalagang problema. Ito ay pananamit, pagkain, at tirahan. Binuksan niya ang kanyang marangyang malita para silipin kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na linggo para maiwasang maging palaboy. Nakikita niya sa kanyang malita ang isang koleksyon ng mga pasikat na damit na walang dagdag na istatistika o kapangyarihan, mga ceremonial dagger na kasing walang silbi, at kahit na ang mas walang silbi na ornamental cup. Ito ay masyadong hindi kanais-nais, pero at least may damit siya. Kaya kailangan lang niyang maghanap ng pagkain at tirahan, ngunit ang problema ay wala siyang masisilungan o pagkain sa ngayon.
Mahirap makahanap ng trabaho dahil sa kanyang masamang reputasyon, napaupo siya sa sahig para pag-isipan ang issue. Dahil hindi na siya makakabalik sa dorm kung saan siya pinalayas, nagpasya siyang manatili sa kakahuyan pansamantala. Nagpapasalamat siya na kahit papaano ay may malapit pa ring ilog, mayroon pa ring 10 araw bago magsimula ang paaralan. Pagkatapos ay nagpasya si Ed na sanayin ang sarili upang umangkop sa pagpasok sa paaralan, sa isang kagubatan malapit sa akademya ng Sylvania, mayroong isang tao na paulit-ulit na umaawit ng windblade na lumilikha ng bugso ng hangin sa paligid. Siyempre si Ed ang taong yon, bagamat nakakaawa ang kanyang mga estatistika. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa hindi bababa sa kakayahang gumamit ng mga spells. Kahit na ito ay nakakapagod, siya mismo ay nagulat din. Dahil siya ay pagod na parang siya ay mamamatay lamang mula sa pagputol ng 15 puno ng kahoy, ito rin ay naging mas gutom sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ito masyadong kapaki-pakinabang, kinasusuklaman niya ang kanyang pamilya dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkain bago nila siya pinalayas. Naisip niya kung ang kagutuman na ito ay lumitaw dahil sa paggamit ng mahika, talagang nakaramdam ng gutom si Ed sa oras na ito na ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang lolo noong bata pa siya. Nang magutom ang kanyang lolo noong bata pa ang kanyang lolo, sinabi niyang kumain siya ng balat ng puno sa mga bundok sa likod. Habang nagtitiis ng gutom, si Ed ay patuloy na tumitig sa puno ng kahoy sa gilid niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang pakuluan ang puno ng kahoy gamit ang ignition spell, hindi siya mapili ngayon, hindi na siya mapili kinailangan niyang kumain ng kahit ano habang ito ay nakakain, pagkatapos na tingnang mabuti ito, naramdaman ni Ed na ito ay parang dibdib ng manok, pagkatapos ay nagpasya siyang kainin ito, at habang umunguya siya, naramdaman niyang hindi niya kayang panindigan ang kakilakilabot na lasa at dumura ito. Dumating ang 3 araw sa kagubatan, at si Ed ay nagsisimulang magmukhang isang patay gutom na bangkay. Ipinapadala niya ang kanyang galit sa kanyang lolo para sa kanyang walang kwentang payo. Matapos magutom ng 1 araw at samuka sa loob ng 2 araw, napagpasyahan niya na titigil na siya sa pagsusumikap na kumain ng kahoy at sa halip ay gamitin ito sa paggawa ng bahay. Kailangan niya ng kanlungan upang makayanan ang malupit na kondisyon ng panahon. Kaya, nagiging busy siya. Unang-una, itinataas niya ang frame para suportahan ang kahoy ng bahay. 2 lang ang kamay niya kaya nagpupumilit siyang iset up ang 4 na suporta. Ito ay hindi isang madaling trabaho, at siya ay mabilis na bumagsak sa kanyang unang kalunos-lunos na pagtatangka. Gayunpaman, magtagumpay man ito o mamamatay sa pagsubok kaya pinilit niyang tumayo muli. Namumula ang kanyang mukha habang mabilis niyang itinali ang frame sa lugar. Nagpahinga siya ng ilang sandali pagkatapos ng tagumpay na iyon ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin. Dahil hindi siya makatulog sa hubad na lupa, inihagis niya ang kanyang mag-agarang damit sa sahig at ginagamit ang mga ito bilang isang uri ng banig. Sayang ang magagandang mag-agarang damit pero wala naman siyang pagpipilian. Makalipas ang ilang sandali, gabi na pero may makikita pa tayong mga tunog. Dumating ang susunod na araw, at matagumpay siyang nakagawa ng kulandong na gawa sa kahoy na labis niyang ipinagmamalaki. Ngunit nagulat siya nang lumitaw ang isang system window. Ipinaalam sa kanya ng window ng status na ang kanyang paglikha ay kumpleto na. At ang kanyang crafting proficiency ay nadagdagan. Ipinaalam sa kanya na may bagong natapos na proyekto na tinatawag na Basic Wood Shelter. Ito ay isang kanlungan kung saan maaari kang magpahinga saglit. Ito ay magaspang at malabo, kung walang patuloy na maintenance ito ay walang buhay. Ngunit kung patuloy ang maintenance ito ay mabubuhay ng kapaki-pakinabang sa anumang oras. Ipinapakita sa kanya ang mga detalye sa kasanayan sa buhay, ang kanyang rango ay novice craftsman, wala siyang specialty, kagalingan ay nasa level 4, disenyo ay nasa level 1, at ang kakayahan sa pagtitipon ay nasa level 1. Nagulat siya na lumabas din ngayon ang crafting system. Namuhay si Ed bilang isang maharlika, kaya malamang hindi niya alam na mas talented siya sa kanyang mga kamay kaysa sa magic, umabot pa sa level 4 ang kanyang kagalingan. At sa ngayon, kailangan niya ang kamay na yun, pagkatapos ay tumayo siya na gutom, makalipas ang ilang sandali, ipinaalam sa kanya ng window ng status na ang kanyang paglikha ay kumpleto na, at ang kanyang crafting proficiency ay nadagdagan.
Ipinaalam sa kanya na may bagong natapos na proyekto na tinatawag na Simple Harpoon. Ito ay isang ceremonial na punyal na nakatali sa isang mahusay na matalas na puno ng kahoy. Maaari itong gamitin para sa pangingisda o pangangaso, ngunit ito ay kulang sa talas. Pagkatapos gawin ang sandata, nagpasya si Ed na maghanap ng mas disenteng pagkain. 2 araw na siyang walang laman ang tiyan, pati na rin ang paggawa ng labis na trabaho. Hindi siya dapat makagalaw ngayon, ngunit marahil ito ay ang pakiramdam ng depression na nagtulak sa kanya. Gusto niyang kumain ng karne, kaya sinubukan niyang mangisda sa ilog. Matagumpay niyang nahuli ang 2 at inihaw niya ang mga ito sa apoy gamit ang ignition spell. 1 linggo bago magsimula ang pasukan at sa wakas ay makakatikim na siya ng disenteng pagkain. Kaya hindi nakakapagtaka na tuluyang kumikinang sa tuwa ang kanyang mga mata. Kailangan lang niyang manindigan kung ano siya ngayon. Kung kaya niyang magtagal hanggang doon, makakapagtapos siya sa paaralan ng walang gaanong problema. Gayunpaman, abala siya sa pagkain kaya nakalimutan niya ang isang bagay na mahalaga at muntik siyang mabulunan ng isda nang may humarap sa kanya. Isang magandang babae na may mahabang blonde na buhok at may kintab na gintong mga mata. Mukhang sa kanyang paghahanap para sa kaligtasan, ang ating bida ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa mga pangunahing karakter ng kwento. Ngunit sa lahat ng mga tao, hindi niya inaasahan na makakatagpo ang partikular na individual na ito. Ipinapakita sa ating ang isang larawan kung saan nakaluhod si Ed Roth Taylor, na may 2 gwardya sa mga gilid niya. Pagkatapos ay tinatanong siya kung bakit wala siyang kahit katiting na senyales ng pagsisisi. Nakiusap ang babae kay Ed Roth Taylor na mangyaring mawala siya sa akademya ng Sylvania. Siya ang disciplinarian at mahigpit na prinsesa na si Phonia. At siya ang nagpatalsik kay Ed Roth Taylor sa mga dorm. Inilagay niya ang kanyang braso sa kanyang dibdib at tinanong niya si Ed Roth Taylor kung bakit hindi pa rin siya umaalis sa lugar na ito.